Sagutin natin tong question. Normal lang po ba kung nagngingipin sila, hindi kumakain? Hello everyone! So this video is informative video kaya be sure to stay tuned. So ang tanong mo, kung hindi ba kumakain si baby kapag nagngingipin? So parang ganun, no? I-rephrase ko lang. Kapag ang baby ay tinutubuan ng ngipin, ito ay masakit, namamaga, namumula, at nakakaramdam ng sakit. So, possible po talaga na hindi kumakain or walang ganang kumain si baby kapag ganon. Even tayo mga adult, kapag tayo ay masakit ang ngipin, wala rin tayong ganang kumain, di ba? So, same din yun kay baby. So, ngayon mami, bibigyan kita ng tips para alam mo ang mga gagawin mo kapag nagingipin si baby. So, para din to sa mga mommies na may baby na nag-i-start ng magngipin. FYI lang mga mommies, ang baby ay nag-i-start tubuan as early as 6 months of age hanggang 12 months yan. So, 6 to 12 months nag-i-start ng tubuan ang mga babies. Siyempre, depende sa bata kung anong month sila tutubuan ng ngipin. At ang unang tumutubong ngipin, ito pong harapan. Usually baba, then taas. Basta itong dalawang harapan ang unang tumutubo. Ito mga sintomas na ang baby mo ay tinutubuan na nga talaga ng ngipin. Unang-una dyan, naglalaway. Makikita mo na ang dami niyang tulo ng laway. Possible nagingipin si baby mo. Pangalawa, napansin mo na yung gums niya, yung gilagid niya, namamaga or namumula. Pangatlo, napapansin mo din na si baby mo ay ngat-ngat na ng ngat-ngat, kagat na ng kagat. Kahit anong makuha niya, sinusubo niya at nagbabite talaga siya. Pang-apat, unti-unti nang nagbabago yung sleeping pattern niya. Medyo magulo na yung sleeping routine niya dahil nga hindi siya makatulog ng maayos dahil sa pananakit ng ngipin. Number 5, eto na nga, walang ganang kumain si baby because of the pain. And lastly po, is kapag sininat pa si baby mo. Yan, mga sintomas yan na nangingipin si baby. Etong mga sintomas na to ay naglalast for weeks. Mga linggo ito tumatagal. So, anong mga gagawin mo, mami, kung sakaling lumabas yung mga sintomas na nagingipin nga talaga si baby mo? First is, bigyan mo ng malamig na pacifier or teether. So, usually, kapag nag-start ng magngipin si baby, yung mga pacifier or yung mga ginangat-ngat niya, teether, uhugasan mo yan para malinis, then ilalagay mo siya sa ref. Then, kung sakaling maggat-ngat si baby or mangati yung gilagid niya, yun yung i-offer mo. Kasi masakit yung pagngingipin eh. So, offering cold pacifier or teether, it helps to soothe the pain. Number 2, let it bite. Hayaan mo siya na magngat-ngat. Kasi nga makate or masakit nga yung gilagid, yung saan siya tutubuan ng ngipin. So, hayaan mo siyang mag-bite. So, offer the teether or cold pacifier or pwede rin namang malamig na bimpo. Basta malinis. Number 3 po is massage the gums. Unti-unti mong i-massage sa gums using your towel. Lagyan mo ng i-cover mo yung towel ng finger mo. Tapos cold towel, then or bimpo, then i-massage mo unti-unti yung gums. Number 4, familiar ba kayo sa mga teething gel? Ito kasing mga teething gel na to, meron siyang effect na nakaka-numb ng pain. So, mas malilesen yung pain kasi hindi nagaano mararamdaman ni baby kapag nag-apply ka ng teething gel. Ito talagang teething gel ay ginawa ito sa mga babies na nagngingipin. Ito ay mabibili sa mga drugstore. Be sure lang sa trusted drugstore ka bumili para safe yung i-apply mo kay baby. Para siyang toothpaste, tapos ang laman niya is gel type, i-apply mo yon or ilalagay mo yon sa gums niya. Number 5, kapag hindi na talaga kinaya yung pain ni baby, iyak na siya ng iyak, very irritable, hindi mo na alam kung anong gagawin mo kay baby, plus sininat pa siya, magpakonsulta ka na sa doktor para mabigyan ito ng pain reliever or mga paracetamol. Ang paracetamol ay may mga pain reliever din. So, para malesen yung pain at mag-decrease yung fever ni baby. So, yun lang, Mami Marmar. Thank you for your question. Nagkaroon tayo ng content today. Please share my videos para marami pang mommies na makapanood ng video na to. So again, thank you everyone for watching and supporting my video. Bye!